Bakit maganda ang Kaiser 3-in-1? Ito kasi yung nag-a-address sa tatlong possibilities na pwedeng mangyari sa atin, especially kung breadwinner tayo. Una, what if we die too soon? No? Sinong mag-aasikaso sa pamilya natin? So, ang solusyon dyan, yung insurance. And pangalawa, what if we get sick? So, ang solusyon naman dyan ay healthcare. And pangatlo, what if mabuhay tayo na matagal? So, ang solusyon naman dyan, dapat meron tayong savings and investment. So, paano ba nag-work ang Kaiser? So, 7 years lang tayo mag-i-invest at habang nag-i-invest tayo dito, covered na tayo ng hospitalization benefits. So, take note, hospitalization benefits. Hindi pwede yung outpatient. Kung kapag sumakit yung ulo mo, gusto mo magpa-check up, hindi. Kasi yung mga ganong mga check-up, para sa short-term healthcare yon. Ito, ang purpose kasi talaga nito, yung meron tayong magagamit even beyond 60 o even during our retirement. Kaya, hanggat maaari, hindi to dapat ginagamit. Pero kung talagang kakailangan na natin, especially during the paying period, o sasagutin ng Kaiser yung ating hospitalization up to 60,000 pesos per year kung ito yung ating plan, no? Yung sample natin, yung K100. So, merong mas mababang plan, merong mas mataas na plan, depende na lang sa atin. And meron na rin tong annual physical examination during the 7 years na paying period para at least na ma-monitor natin yung ating medical condition. And after 7 years, tapos na, wala na tayong kailangang bayaran, tumutubo naman ang interest at saka dividendo yung ating plan. So yung interest saka dividendo, ito na yung pwede natin gamitin for our medical needs. So ang maganda dito, maski na outpatient, pwede na. And sa 7 years pala, hindi pwede yung pre-existing. Ibig sabihin, kung may sakit na ngayon, nung kumuha siya, halimbawa may sakit na sa kidney, hindi covered ng Kaiser, no? Yung hospitalization niyan during the 7 years paying period. Pero after 7 years, covered na yung mga pre-existing. So ang maganda lang, itong interest sa dividendo, pag hindi natin nagagamit, lumalaki lang yan ng lumalaki. And pag nag-mature, after 20 years, good as cash. So pwedeng i-withdraw, gamitin natin kung saan man gusto nating gamitin. Kaya ito yung tinatawag na ipon na walang tapon. So pag nagkasakit ka, meron ka magagamit. Kung hindi ka naman magkasakit, edi kung gusto mong withdrawin, upon maturity, pwedeng withdrawin mo lahat, pwedeng kalahati lang, iwanan mo yung kalahati, o kaya naman interest lang yung kukunin mo. Pero mas maganda, wag mo siyang kukunin kasi pag hindi mo siya kinuha, lumalaki lang yan ng lumalaki. So again, habang tumatanda tayo, mas tumataas yung possibility na magkakasakit tayo, mas lumalaki yung ating healthcare fund. So yung interest, pagka hindi yan nagamit, pwede yung umabot ng 269,000. So, pero pag may ginamit ka, syempre, mas maliit. So ito namang long-term care benefit na 100,000 guaranteed yan. Hindi yan pwedeng mabawasan. At itong 350, ito yung bonus kapag hindi natin ginamit yung hospitalization dito sa 7 years. So, pero pagka ginamit natin, maski na isang beses lang, wala na tong 350,000 pesos na bonus. Ang dividendo, pwedeng umabot ng 446,000. Pero pag may ginamit, syempre, mababawasan yan. So, again, ang total ng mga yan, that's 1.17 million good as cash. Pagka hindi pa rin natin kinuha, approximately, dumodoble yan every 7 years. So, itong sample natin, nag-start age 22. After 20 years, 42 years old na siya, hindi pa rin niya kinuha. Pagdating niya ng age 60, 6.48 million na yan. And tutubo yan ng 10%, 648,000. So, pwedeng yung interest ng kinukuha, may iwan lang dyan yung 6.48 million. Pero kung hindi niya pa rin kukunin yung interest, after 5 years, 65 years old siya, meron na siyang 10.4 million. So kung gusto niyang kunin yung interest niyan every year, so meron siyang 1 million na pension, di ba? Pwede niyang gamitin yan sa maintenance niya, sa caregiver niya, o saan niya mang gustong gamitin. And again,
withdrawable yan anytime kasi good as cash. And pwede ring ipamana. So, meron din tong waiver of installment due to disability. Halimbawa, nag-i-invest pa lang, na disabled, hindi na siya makapagtrabaho, considered paid na yung buong 7 years. Kung namatay naman, lalong hindi na masisingil yun, patay na di ba? So, fully paid na yan and yung plan malilipat na sa kanyang beneficiary. Kung sino man yung dineclare niya, asawa, anak, kapatid, magulang, o yun na yung gagamit ng plan nang wala nang kailangang bayaran maski na 5. At bukod doon, may matatanggap pa yan na cash, no? Katumbas nitong dalawa na to. So, 450,000 pesos ibibigay dun sa kanyang mga beneficiaries. Kung aksidente, doble, 900,000 pesos yung ibibigay. So, ganun siya kaganda. Meron kang healthcare, meron kang life insurance, at hindi mo nagagamit yan, hindi yan sasayang kasi nga investment. Lumalaki lang ng lumalaki. So, again, ito yung sample plan natin kay 100. So, that's 5,882 per month yan. At kung mag-annual tayo, discounted tayo ng 2 months, so 58,821. So, ito yung mga sample ng plan natin. So, ang pinakamababa niya, actually, 2,647 per month. Pero ito, hanggang 40 years old lang yung pwedeng kumuha. And 3,529 naman, up to 50 years old. Pero pagka lampas na ng 50, ang pinakamababa niyan, ito ng 4,412. So, yung sample natin, 5,882, ito yung meron kang 1.17 million after 20 years. So, depende sa'yo kung magkano yung gusto mong meron ka after 20 years. And depende kung magkano yung plan na kaya mo. So, ang maganda lang dyan, dapat masimulan mo agad kasi syempre, pagka nagkasakit na, mahirap na kumuha ng healthcare insurance. And mas masimulan mo na mas maaga, mas lumalaki yan ng lumalaki, especially in the future.